Matagumpay na naidaos ang Peace Covenant at Budol Fight sa Atimonan National Agency Center nitong January 29, 2025. Pinaunahan ito ng Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Marnie Avillaneda kasama sila Fire Marshal Renato Olvega, MLGOO DILG, Sir Pierre Vladimir Palogan at Attorney Eric Adrian Satore ng Commission on Election. Nag-alay din ng panalangin sina Reverend Monsignor Eugenio Antonio Beray, Reverend Leopoldo Leal, Reverend Reynaldo Albano at Abdul Rahem C. Abdaman ng Muslim community. Layunin ng aktibidad na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nalalapit na halalan sa 2025. Ang Peace Covenant ay nilagdaan ng mga aspiring candidates para sa local positions ng Atimonan na nagpapakita ng kanilang pangako sa isang mapayapa at malinis na halalan. Sumisimbolo ito ng pagkakaisa at pagtutulungan upang maiwasan ang karahasan o kaguluhan. Kasunod nito ang Budol Fight, isang tradisyonal na pagtitipon kung saan sama-samang kumakain. Simbolo ito ng pagkakaisa at pakikipagkapwa-tao na nagpapalakas ng sama-samang hangarin para sa isang mapayapang halalan. Inalala ni Incumbent Mayor Engineer Rustico Hoben U. Mendoza ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan para sa ikabubuti ng lahat at hinihikayat ang lahat na makilahok sa isang malaya, patas at mapayapang halalan sa 2025. Nakaredy po lagi yung ating police station sa ano lang pong tulong na kailangan gawin. Hanap natin ang maayos na halaman at nandiyan po kami, kasama po kami lagi. Ang aking pong hangat bilang hepe, bilang namumuno sa peace and order ng ating bayan ay siyempre magkaroon ng maayos, ligtas at honest to goodness na election. Exerting po kami ng best effort at hindi po namin ito magagawa without your support. Sana po kung tayo man po ay palarin na manalo, let us remain maging humble pa rin sa ating opportunity. Kung baga po ay binigyan tayo pagkakataon, kung magse-celebrate man tayo, let us be humble pa rin. Kasi may masasaktan eh. May masasaktan lalo mga hindi pinalag. At doon naman sa mga pong hindi papalarin, hindi pa po hulang lahat. Malamang isa po itong stumble po sa ano natin. Pero remember, when God knows, He knows of Him. Ang halalan po ang kampanyahan, gamitin ng mga kandidato upang ipakilala ninyo ang inyong sarili. Dito pa lamang po sa kampanyahan, makakapag-iwan na kayo ng magandang pangalan kung inyo pong gagawin. Regardless po ng resulta ng halalan, if you want to live a good name, kung kayo papasok po sa paglilingkod, ang dapat hahangarin ninyo ay mag-iwan ng magandang pangalan. At hindi masasayang po ang kampanyahan kung sa kampanyahan pa lang makikilala na kayo at makakapag-iwan na kayo ng magandang pangalan sa ating mga mamamayan. Paano kayo papasok sa politika na gusto nyo mag-iwan ng magandang pangalan kung sa kampanyahan pa lang masama na ang tingin sa inyo, madumi na? Paano pa kayo aasahang magbibigay ng mag-iiwan ng magandang pangalan? Ang pagpasok po sa paglilingkod sa ating bayan, tama po, naghahanap kayo ng kayamanan. Pero ang kayamanan po, hindi lang pera sinusukat ang kayamanan. Kayamanan na natin ang makapag-iwan tayo ng magandang pangalan. At sa tingin ko, yun po ang lasting. Ang pera na makukuha ninyo, mauubos yan. Pero ang magandang pangalan makukuha ninyo sa paglilingkod, matagal-tagal yan bago mawala. Dagdag pa ni Mayor Ticoy Mendoza, kaisa ang sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Sinaida Beranga na sana'y unahin ng taong bayan bago ang personal na kagustuhan ng mga aspiring candidates para sa katagumpayan ng pagpapatuloy ng programang kanyang sinimulan tungo sa isang mapayapang bayan ng Atimonan. Ito po si Sindelpino Riesta nag-uulat para sa Atimonan Ngayon.